default, 2-1-2 default. Pero eto na, papasok na din tayo dito sa mapa. And as I said that, parang hindi masama, parang hindi maganda ang simula ng SBK kasi isa na ang nahulog dito. Pero buti ng si Zach, sinabi niya, babalikan ko. And Zach finding another one. So now the 3-on-4 para sa side ng SBK. Maganda na ang adjustment ng ginawa nila dito. So defaults this time coming around for the side of SBK. Pero tingnan mo ba naman, ang lalim na naman ng tulak ng ginagawa dito ng Vanguard. Brim trying to find another one. At makita mo dito, Vanguard pala, no? Going for a double OM setup. Kaso nga lang, yung pangalawang OM walang nahanap. Yep. Aiden at Tetsu na wala na agad sa start ng round. And for Linkel, I think that's a worth it trade, in all honesty, para sa side ng SPK. And still having to deal with si Bem, CLD at si Fall X. Bem, since he's a very experienced player, kaya na rin i-pick up yung sniper para sa kanyang team. So, the sniper threat is still looming dito sa side ng SPK. And I like yung SPK, they're taking their sweet time. Malaking mapa yung Ankara. There could be some outliers galing sa VG, knowing how aggressive some players are, especially itong si Polex, who's trying to poke. Galing sa CA, getting so much information para sa kanyang team. He is aware that there's 3 players opening the Zerback node sa BP. How does that happen, Polex? You are absolutely nutty. Gamit yung AK mo. How are MVP for a reason, man. MVP for a reason. Tapos ngayon, dahil dyan sa isa pang napitas ni Paul X, bumabalik na ang mga miyembro ng SBK dito sa hotel area natin. Tingnan ba naman kung may mahanap silang isa. Pero wala naman, may flank na naman galing sa side ng Vanguard. Oh, he read the wrong way yun lang. But this should give information na walang katao dyan sa A. At tingnan mo naman rotations. Now, papunta na sila dito sa B side. Brim holding cross. Kasama na din Fall X and CLD with a dangerous flank. Ishida nahulog sa kamay ni Brim. And now, gusto nila pumasok dito sa site. Nahanap nila yung bomba. Pero may tao sa kanilang likod. CLD, isa pa. Brian, nasa loob ng site at mahuhulog na din siya. Giving the first round to Vanguard. It was so close. It was so close. It was so close. But then, the flank happened. Ayun na naman, men. Paulit-ulit na sinasabi natin, we're like a broken record player dito, pare. The flank confirming na walang tao dito sa A. And that means it's an easy rotation para kay Fall X na bumalik ng RS para tulungan ang kanilang sniper dito. Pero si Brian, nakuha na agad si Bem, and second mid could be wide open. At papabayaan lang ng VG. Don't want to challenge itong second mid pag wala kayong control dun sa uluhan. Pero Linkel, spotted sa militer, nakuha na si Aiden, and this is VG attempting to go a bit forward, no, para meron silang mas madaming map control, mas madaming flank opportunities, pero mahihirapan sila, madidistract Linkel. Inubos na dito sa militer ang buong angkan ng Vanguard, pero si CLD, a very formidable man, getting to Ermac, will go down in the process. Z Brian finally getting a trade, a 1v3 para dito kay Tetsu. Is this a clip or is this a point para sa SPK? Posible niyang gawin to si Z Brian at si Lincoln. Napakababa na ng kanilang buhay. As Tetsu, nahanap niya sana si Zach, pero buti na lang. Zach, gamit ng kanyang pistol, nahanap niya ang round na to para sa side ng SBK. Okay, I like yung pinaggagawa dito ng SBK. Nangiiwan na sila ng isang tao na nag-hold ng flank nila. So that's really good. And Lincoln finding more value gamit ng kanyang rifle. Big snipe kill. That means itong mid control is gonna be a big unknown para sa side ng VG, and that's why Follex is pushing. Gusto niya i-confirm kung A-take ba talaga to or hindi. But Follex is stuck out in the open dito sa 5-box. Alam ba to? Yes, alam na alam dito na SPK. I think they saw him cross going into 5-box, pero si Aiden going a bit aggressive sa vents. Aiden, ilan ba ang mahanap mo dito? Z Brian, unang contact. Kaso nga lang, yung blacklist ang magwawagi dyan sa labanan na yan. At C4, mukhang papasok na dito sa site. Oo, si BRM nag-hold dito gamit ng kanyang AWM. Delikado kasi walang ka-smoke-smoke dito sa city entrance natin. Pero si Zach nahulog. Nahanap niya si BRM. CLD na lang ang naiwan dito na 1v4. Yup. Yun. Dun sa box. So, that's free info para sa side ng SPK. And that's a really nice start para sa SBK. Okay, they just need to keep the streak going. Getting yung early pick dito kay Tetsu because he's either gonna pick itong A or itong mid papuntang Arco. Pero
CLD unang matatag already legged para sa kanya dito. And I'm wondering why walang tao dito sa may TV actually. Dito, ng Vanguard para Linkel taken down. Fall-X with a nice one-tap. CLD makukuha na rin si Z Brian and tumalikod si Aiden. Nakita niya si Ishida. All the sudden, 2v5 na agad. And wala pang 30 seconds yung round natin pare. Ang bilis no? Tuloy-tuloy pa din tong Vanguard na to. Tetsu, nahulog. Nahanap pa yung shot na yan. Napakatindi. Okay, para sa side ng Vanguard, nakita natin, akala ko, titigilan na nila yung pagiging agresibo nila dito sa GR side. Pero grabe, mali ako. Tuloy-tuloy lang pa din sila sa kanilang ginagawa. Push out, at dahil dyan, buti na lang si Zack, pinarusahan gamit ng dalawang sniper rifle nandito nakapwesto sa A area. Now, rotation, SBK, Vents, gusto na pumasok dito, kaso nga lang dalawa nagbabantay dito, kaya ba nila to i-hold? Fall-X and BRM holding down the site, hulog na ang isang angkor ng site, pangalawa pa, nakahanap pa ng isa pa, and CLD left alone. Kailangan niya i-retake to dahil may pa-plant na yung C4. Yep, CLD na lang mag-isa, early pickoffs, galing sa side ng SPK, Linkel being so key sa mga opening rounds natin. Z Brian as well as starting to contribute dito sa mapa natin. Pero CLD nakita si Zack. Pero tignan mo naman yung posisyon dito ng SPK. They're both playing itong floor A. However, hindi naman nakaplan para sa floor A to. Linkel has to go for the information push. Deagle shot! CLD! No. Can you do it? Natag pa nga si Ermac pero it was through the wooden. Pero hindi niya yata matatapos to. 7 seconds na lang. Wala nang bala. Wala na. One tap, but it was not gonna be a defuse. Great delay galing kay Ermac. And Vanguard, another one on the board. Sana para sa kanila dito. But then, tamang takbo-takbo lang sa site. You don't really have to get the kill as long as the C4 explodes, pare. Natatakot ako para sa side ng para sa side ng SBK eh. Kasi nakita din CLD, muntik pa. Ma 1v3 yun eh. And there we go. Agresibo lang ang Vanguard. Wala silang pakialam. Tuloy-tuloy pa din. Kung nakita mo sa keyboard mo, kung nakita mo isa't isa ng mga letter dito, nakita mo yung W, yan ang letter na ginagamit sa keyboard ng Vanguard. Kasi tinan mo ba naman, tuloy-tuloy lang sila. Walang katigil-tigil. Fall-X, isa pang pitas. Trade, galing kay Tetsu. And Ermac, 1v4, mahirap. Buti na lang, nahanap si Tetsu. Ngunit, may ipit siya dito ng mga dalawang member ng Vanguard, and taking another round is the global risk side. Another back and forth first half may kita natin sa dalawang teams. And SPK, dahil nga hindi nila nakuha yung early pickoffs dito sa dalawang LA players, they're gonna have to pay dearly for it. And kagaya nga na sinabi mo kanina, VG, despite losing yung prior round, wala silang takot na mag-push para kumuha ng advantage dito. And it's the exact same thing, Hindi sila mag-iiba ng default dahil natalo sila sa last round. They're actually gonna run it back. But now, a little bit more passive this time. Para sa side ng Vanguard, Tetsu holding itong 5-box. And Fall-X holding lang itong vent. They're gonna go a bit quiet dito sa round natin. Tetsu though, already on low HP. Naghihintay na nang din sila. Kahit low life siya, wala siyang pakialam, no? Tuloy-tuloy na pa din ng kanyang tulak. Sniper naman ang kanyang gamit. 1 shot, 1 kill lang naman kailangan niya dito, and that's exactly what he got. Ermac, wala na siya dito sa server na to. Kahit tawagin mo siya gamit ng Ouija board, di mo siya makatatawagan. Now, Aiden, agresibo na din siya dito galing sa mid-side, pero naparusahan siya ni Zack. Buti na lang, dalawa na ang kanyang nahanap dito, the X Factor for the team of SBK. Kaso nga lang si CLD. Tatlong sniper na pala ang ginagamit dito sa side ng Vanguard. And Zack, tatlo na ang kanyang nahanap. Kailangan niya ng ace. Kailangan niya patayin yung 5 miyembro ng Vanguard para pananunan tong round na to. Yeah, reminisce dun sa CRH at Ranking Esports from Vietnam. All 5 members being capable of sniping. Could be the same para sa side ng Vanguard. Aiden picked up yung sniper, but then CLD having one as well. And I think on purpose naman yung triple sniper kasi gusto talaga nilang kunin yung kill dito kay Linkel. As Linkel is one of the more annoying players
dito ng SPK para sa side ng Vanguard. Getting multiple pickoffs dito kay Aiden, Tetsu at kay FallX. And once nawala na si Linkel dito sa mapa and it's only Zac left alive, I think it's more easily manageable no para sa side ng Vanguard para kumuha ng potential round win. But the problem is, si Zac ang nasa usapan. 11 frags on this sniper sa Ankara so far. The map has changed but the ban hasn't. Just like I said, the most consistent player dito ng SPK. But can he get the 1v2? Bem at CLD magagaling dito sa TB with the double swing. Really nice play. Pero makukuha ba nila si Zac dito with the pistol na tumasayaw-sayaw lang sa baterya. At it won't be a clutch. Ayun nga, alam mo naman sinasabi nila dito, Sneaky, mas mabuti ang dalawa kaysa sa isa. And that's exactly what Vanguard has, no? That teamwork, that type of communication, that type of synergy, chemistry, no, na nakita natin from this team is nakalakas. Ermac, muntik na mahulog sa kamay ng Vanguard. Buti na lang, nag-back out na siya and he's able to get that information. Tetsu, masyadong umiinit dito sa midside. Wala naman siya nahanap. Isa pa, FallX though, nabasa na ni Linkel. Sabi niya, ikaw, kanina ka pa, parang langaw. At finally, nakuha niya ang kanyang kalaban as Vanguard, as SBK, finding a really good start dito sa round na to. 4-on-5. Narinig ni Linkel, may zzz, tas biglang FallX out of nowhere. Getting swatted dito sa LA. And Bem, playing itong vents and he can actually back up kung meron siyang information na makukuha dito sa LA. Pero hindi pa. Wala pa siya nakikita so far. Kung meron magkakross ng yellow, Bem is immediately gonna back off dito sa top A and or sa room A as well is an option. Hindi naman bumalik na agad. Yep. He's going back dito sa A site. What is he gonna do? He's gonna peek it! What? He's gonna peek it! Grabe ka naman, Bem. You need to calm down, man. Pero that could be a potential kill. Since SBK was not paying attention whatsoever. Si Brian pumasok ng vent pero hindi pinapasok dito ni Bem. And Ermac, the rest of the SPK squad frozen in place dito sa LA pero inaantay pa nila yung potential na flank pa na mangyayari dito, R2G. Yan, here it comes na may tao na nga dyan sa connector side, si CLD, isa pa nahanap niya. Paano nila napapanalo yung mga gunfight na to? Paano sila nakahanap ng isang pitas at paano sila nabubuhay? Kasi dahil dyan nadadali ng SBK, 35 seconds na lang kung mag-rotate naman sila. Mahirap to, pero buti na lang yung X-Factor. Si Zac nakahanap na isa, pero the trade galing kay Tetsu, napakabilis dito. Flashbangs na natapon na dito galing sa site. C4, wala sa kanilang kamay. Kailangan nila i-push dito 20 ang seconds. nag-hold. Kaso nga lang, C4, iyan, finally, na-pick up na. 1v3 Ishida, the leader. Ilan ba ang kailangan manapin? Red Life, C4, planted, 1v2. Red Life tong dalawang na to, kaya di niya alam na may tao na pala sa kanyang likod at ang pangalan niya ay si CLD. Lamang muli ang Vanguard. Tataasin nila ang agwat ng rounds by 2. Yep, first 2-point deficit na nakita natin sa buong mapa ng Ankara and VG. If they can get itong last round, that's gonna be quite the statement para dito sa second half natin to go 6-3. But the double sniper peak dito sa market. Z Brian mahuhulog agad. Ermac could be right up next pero double pick na ni Zac. Aiden nakuha si Ishida. Ermac nakita si Tetsu pero meron pang isang sniper sa hotel. Hindi pa sila tapos. Push lang ng push. Ermac nakuha na rin si Aiden. FallX nakuha si Linkel. What is going on? We are 30 seconds in sa round natin and it's already a 3v2. Low na si CLD on the sniper. Ermac at Zac na lang natitira dito. Kaguluhan dito sa hotel area. Kaso nga lang, yung C4 nasa kanyang kamay pa din at slowing it down, sabi ng SBK. Yung dalawang rotation para sa Vanguard. Isa sa mid, isa sa A, isa sa B. So may chance pa sila. Nag-iisa lang. Yung nag-angkor dito sa side. Kaso nga lang, off angle ang kanyang nakuha. And FallX makes SBK fall to their knees dito sa first half natin. Napakalaki ang agwat dito na nakuha ng Vanguard. Yep, and 6-3, this is the scoreline that they actually wanted. Papasok dito ng second half natin. And SBK
Kailangan natin makita galing sa side ng SBK. Hooligan. Napakagandang GR side. Oh, and no! Polex na naman. It's his favorite spot. High mid. Z Brian mahuhulog na rin. my Pumasok God. ng RS. Isa Sunod ba pa? isa? Mukhang hindi. Zach, he's gonna get him eventually. Mafe-freeze nila si Polex dito. Uy, Pero hindi pa Tetsu. tapos. Tetsu naman. Sabi ni Tetsu, it's my turn. My turn to entry. Nasa akin yung sniper. Leg lang dito kay Ermac. 1 red HP life. kay Ermac. Pero sa lahat na nangyari, pare, it was an A-plant this entire time. Yeah, it's a fake. Hindi siya totoo. Pero it didn't matter, no? Kahit A-plant siya, nakita mo ba naman, may sumusugod pa din dun sa mid-side at patuloy-tuloy lang din ang kanilang nahanap na miyembro galing sa side ng SBK. Pero buti na lang, si Brian, parang kinukuha yung libro ng Vanguard at ginagamit niya naman this time around. Siya naman ang nag-agresibo dito sa GR. Smoke grenade, matitigilan ang Vanguard dito at muling ibabagalan ang tulak na gusto nilang gawin dito. So, SBK, sila naman ngayon ang agresibo. And this is a nice change para sa SPK. Finally, some aggression back in their way. Pero si Aiden at si CLD pa ang natitira dito. Both of them on the snipers. Actually, CLD nakita na nga si Ermac. And a 3v2 is definitely better than a 4v2. Pero titignan pa natin kung tuloy-tuloy ba ang magiging round ng SPK. Zach deciding to back off dito sa TB instead. Mas worried pa siya dito sa B site. I swear, somehow CLD gets the shot. Okay. Pero in-expect niya eh. He was looking. Yeah, he knew. It was just a bit of an off angle nga galing sa side ng ng SBK ni Ishida. So ngayon, Zach nangangamoy ata dito sa connector area. Aiden spotted out na. Alam ba niya na may tao sa kanyang likod? Holding it out. Dinabas, AWM, Granada, tinapon na dito. 50-second step dito sa Orusan. And Zach, sooner than later, buti na lang nahanap niya yung backstab dyan kay Aiden. SBK, lumalaban pa din. Yep. And SBK, okay, getting the swing of things. Zach on 14 already as expected para sa side ng SBK dito. And yun nga, Mr. Consistency is still consistent. Zach, nakuha na nga si Tetsu. Ooh. And that's a really good pick-off. Pero VG, they don't mind giving itong TB as long as they can get itong HM control. Pero hindi HM ang hanap nila dito. It's actually CA. Baka caught si Linkel. Yung isa nakapush pa para sa side ng SBK. And Ishida gets caught sa 5-box. And Polex getting another one. Z Brian mahuhulog. Ermac getting one in return. Pero yung A site bukas na para sa side ng VG. Pero meron bang makakarating ng top A? Yes, they can. Top A is occupied ng Vanguard. Ermac at Zach. Kaya ba nilang i-retake to bago pa makapasok ang Vanguard? Pero Aiden denying si Zach na makapasok ng site. Ermac gets tapped in the head with the Deagle. And 8-4 VG. 2 points na lang. And it's gonna be a sweep. Grabe, pinapakita sa atin dito ng Vanguard. Wala silang pakialam kung kahit isang nahulog dyan galing sa hotel area. Tuloy-tuloy pa din ang kanilang push. Ayun nga, sa upper mid. At nakahanap sila ng napakalaking value. Paul X finding valuable kills. Pero this time around si Linkel, nagpapakita din siya ng gilas. Also has been kind of consistent para sa side ng SBK. At tuloy-tuloy lang ang gera dito. Paul X, nakahanap siya ng isa pang miyembro ng SBK na nahulog and somehow naging 3v3 ulit dito para sa side ng Vanguard, no? At gusto na ata nila pumwesto dito sa A side, pumwesto sa vents. Kaso nga lang, Zach finds one, the lurk of Paul X. That's great, but they still need to be weary of the A side. Hit! Linkel! Isa ang kanyang nahanap dito. Buti na lang at nag-iisa na lang dito. Si Aiden. Umakyat na ng hagdan. Nahanap na yung isang anchor dito sa site. C4 planting na 1v2 post plant. Ano ba ang magagawa niya dito? Na flashbang na siya and it's too much for Aiden. Magandang retake dito. Okay. SBK, nakabalik na kahit papano. SBK not a stranger to comebacks. It did happen dun sa kanilang prior na series, but can they do it again? Yun ang tunay na tanong. Ishida,
getting some kills on the board. Ermac getting some kills as well. Linkel with some key pickoffs sa mga ibang pushing players natin galing sa side ng BG. Pero yung play ngayon ng SBK, they're actually expecting na magpupush agad dito yung VG. So, handa silang sumalo dito. Unfortunately, they lose Linkel sa start ng round. Fall-X nakita na sa CA. So, that's information para sa side ng SBK. Aiden's gonna go down. Pero dahil nga meron silang early information na may pumasok ng CA, they're gonna think it is a site. Fall-X, may kita mo ba si Ishida sa loob ng site? Mukhang hindi. And a great defense galing kay Ishida na deny pa nga yung VG. And they could not set up at all, pare. Sinasagot nila yung aggression ng VG with their own aggression. Pero CLD gets one in return. Careful na careful sila sa flank, pare. They know what's about to happen. Yeah, 3v2. Nakita natin dito si CLD slowly but surely nagkiniklear na lahat ng angulo dito para makahanap na kahit ng isang pitas para maging equal naman ng numbers dito. Papasok na din ata sila dito, Tetsu. Muntik na makapag-spot. Maybe just drawing out the aggression. Pero handang-handa si Zac. At ayaw niya palipas ang oportunidad na to. Tetsu do, nahanap niya. Hold up. Headshot. Diyan kay Ermac. C4. Pwede pa ma-plant. Pero okay. fast push siya dito sa mid. Fast push siya sa spawn. Si Brian, malalaman ba niya? May tao na dito. Tingin ka sa likod, Tetsu. At dahil dyan, another round, SBK, lumalaban pa din. Ayaw pa nila dito mahulog. Slowly but surely. Dito naman sila sa mid side. Vanguard. Trying to, I think, do a 4-man push, but it's actually the A site. Yep. No early pickoffs para sa side ng SBK. I was actually bracing sa start ng round. I was like, okay, same. may mamamatay sa VG at the start of the round, pero mukhang hindi. They're gonna go for a straight-up 5-man execute dito sa A site. Hindi na sila magsa-separate. Mukhang together na sila magpupush papuntang A site. Dalawang tao sa top A, pero kaya ba nilang i-clear? CLD getting the kill kay Ishida. Fall-X getting 2! Linkel at Z Brian mahuhulog dito. Match point potentially para sa VG kung mahod nila to. And Ermac at Zac na lang natitira. Granted, maganda yung laruan nilang dalawa, pero nakaset na agad yung depensa dito ng VG. 30 seconds na lang din ang naiwan dito. Oo, nakahanap dito ng isa si Ermac, pero parang pader ang ginagawa dito para sa side ng VG. Buti na lang din si Zac nandyan para sa rest back. 20 seconds. Zay! Masyadong uminit itong si Fall-X. Now, suddenly, 1v2. Kaso nga lang, Red Life, silang dalawa. Sniper pa din ang kanyang gamit. At nahulog na din tong isa si Tetsu. And just like that, SBK, tuloy-tuloy lang din ang kanilang labanan dito. Vanguard, feeling ko, masyado silang uminit doon sa spawn hold. Oo, maganda ang spawn hold ng ginagawa nila para makapag-delay ng oras. Kaso nga lang, napitas silang lahat dyan sa mismong hold na yan at nadali sila. Vanguard naman ngayon, reset and changing their plans once again. Yep, VG needs to calm down. Masyadong mainit yung kanilang game plan dito to gain space dito sa mapa. Pero CLD, hindi napansin ni Ermac. He was actually trying to slip by dito sa smoke, potentially crossing pamunta dito sa hukay natin in order to get a better angle. And SBK now losing a member, pero malakas pa naman yung depensa nila dito sa A site. Flash is gonna be incoming. Hindi po lang si Linkel attempting to get a good shot going. Ishida, mahuhulog. Meron pang isang tao sa top A, pero kailangan na mag-back dito ni Linkel. You can't defend that with a sniper, pero Aiden is gonna get the kill. Zac at Z Brian na lang natitira. We've seen miracles from these two players. Again, but maybe? This is tough one, man. Yeah, same situation na naman sila. 2v4, 2v5 retake naman this time around. And mukhang Vanguard na natuto na sila. Ayaw naman nila to pabigay. They will just play for time. And Zac na lang ang naiwan dito. Kaso ang buhos na ginagawa ng Vanguard masyadong malakas. Ngayon, map point na ang Vanguard. Series point na sila to a potential 2-0 sweep. SBK, kailangan natin makakita ng apoy galing sa inyo. And maybe it's Ishida na umaagresibo dito sa A area. Yep. It's another tale ng SBK dito of Zac really trying his best to carry his team into victory. Nakakuha naman ng kills sa mga ibang players. Si Brian, Linkel, those two have been doing in so much work para sa side ng SBK. Tatlo na ang namatay. 4 actually para sa side ng Vanguard. Tetsu na lang natitira. Only Bem getting the kill the entire time. And that's a really good hold dito sa RS as they have been actually vulnerable
sa spot ng mapa na yun. Especially dahil nga sa pushes ni Fallex. Pero Sniper? Oh, Tetsu gets 2. Pero 3? Ishida? Maybe not. Maybe not. Kasado na itong malala. Red light na din shot. Ishida closing it out. SBK, isa na lang kailangan nila para ipunta itong mapang na to to overtime. And that's exactly what they need. Now, setup na naman ginagawa ngayon. Vanguard. 4-man. 5-man push ata na naman sila dito sa A-side area. Kaso nga lang, yung success rate nila pagdating dito, actually fairly mataas sa initial take, no? Kaso nga lang, yung post-plant, kailangan nila ayusin ng onte. Now, pumupwesto na silang lahat dito. Tatlo na sa labas. Naghihintay, naghahanap ng tamang pitas, ng tamang pwestuhan, ng tamang timing. Kaso nga lang mukhang may boses sa kanilang likod ng ulo sinasabi, huwag kayo dito. Huwag kayo dito. At mag-rotate na sila dito, papunta sa B-side, sa under. It's a great fake. Tingnan mo ba naman yung drought rotations galing sa SBK. Kaso nga lang, nagsibalikan na sila. B-side, may anchor na muli. Z Bryant sa kanyang pangalan, dalawa. Brim, finally trade. And now, the rotations galing sa side ng SBK. Mukhang kaya pa nila to. C4, nahulog na dito sa B-side. Kasi Tetsu nakahanap ng isa pang pitas. Zach, still there, ready and waiting. CLD, hawak ng M4. 1v3, kaya ba niya isarado tong mapa na to? Or mapapapunta pa ba tayo dito sa OT? CLD, Linkel, unang contact. Nasa likod ng box. Alam. Di yata niya alam na may tao sa kanyang gilid. Linkel, nakatago na sa corner na yan. Ang ganda ng setup na ginagawa dito ng SBK. At di niya naman layan na may tao na pala sa kanyang gilid. And Linkel ang mapupunta sa atin into this overtime. Pamilyar ang map number 2 overtime para sa side ng SBK. What a comeback dito sa game natin, pare. They really punished yung overzealousness dito ng ating VG na squad. Defense naman ginagawa dito ng SBK and not make them have 3 in a row kasi delikado yan pag pumunta tayo dito sa OT at tatlo agad ang kinuha dito ng Vanguard, knowing galing sa side yung global risk pa naman ang mas magandang side galing sa side ng Vanguard, so they need to be careful of that. Kada yung win condition, not get 3-0'd doon sa unang half ng OT natin. Yeah, kasi especially pagdating sa first round ng overtime, no, that's your chance to
kind of set the pace for yung rest of yung mga rounds natin. So, I still expect yung Vanguard na medyo mabilis pa rin yung kanilang laruan dito. Especially yun nga sa pagkuha nila ng map control. Still gonna be the exact same. Tetsu going for either long or itong Arch. There's probably still gonna be multiple snipers para sa side ng VG as they're also trying to punish yung activeness dito ng SBK, which has been working as well from time to time. Galing dito kay Z Brian at kay Zach. So, let's see what happens. OT. I need to see it. I need to see something from SBK. Kailangan nila kumuha ng kahit isang round dito sa OT, sa first half natin. It'll be great for their side. Ngayon, gusto ata nila biglain ang mga membro ng Vanguard. 4-man push. CLD though, I thought he was ready, pero hindi pala na trade outs as Vanguard. Nabigla sa pinaggagawa ng SBK. Parang nagugulat sila na yung SBK kaya pala nilang maglaro na ganito kalala. And now, it's a 2v4 situation. Aiden, FallX, nakita natin, these two members, napakalakas naman din kahit paano ang kanilang showing. Kaso nga lang, SBK, planchado, ang kanilang defense dito. FallX, left na 1v2. Kaya ba niya hanapin yung isa pang member dito? Masyadong umiinit dito si Ermac. Zach though, the X factor ng SBK, close out yung round na yan para sa side ng SBK. And that's exactly what SBK needs. Yeah, what a good first round call. Galing sa side ng SBK in all honesty, pare. I mean, a 5-man mid push, fully knowing yung Vanguard is also gonna go for that exact same map control. And nagulat agad yung dalawang HM players natin. There's already people right behind them. Meron na rin tao dito sa TB. And, Bem, going a bit aggressive. Nakuha na siya ng control sa CA, but ine-expect na to ng SBK. Ganito yung gagawin ng Vanguard. FallX mahuhulog. Linkel getting si Tetsu. Aiden, the only one with a kill so far sa Vanguard na squad. Ishida spotted sa site. But it's all for naught, pare. A site gonna be taken. Not even a plant. It was all kills galing sa SPK. 11 and 9. Parang may nakikita ako dito sa side ng Vanguard. Parang may onting ka ba sa kanilang ginagawa dito, no? And it's not a good thing to see. Map 2, they had so many chances to close it out. Ang kaso nga lang, hindi nila nagawa. Pwede pa. Mag-comeback dito, SBK. First pick off. Galing kay Ermac. Maganda ang proseso dito. Ngayon, agresibo na naman ginagawa, Bem. At isa kahanap ng trade. Dalawa naman ang kanyang nahanap dito sa hotel. At naipit na ang nag-iisang member dito sa B-site. Ilan bang nahulog na din siya? Si Linkel. Now, 3-on-2. C4 na sa kanyang kamay pa naman din galing sa bridge. And Vanguard though, pwede pa silang madali dito kung masyado silang uminit, kung masyado silang naging maharot. And looks like, well, hopefully, or sa tingin ko naman, natuto na ang Vanguard dito. Dapat close out nila tong round na to na proper, na malinis. Dalawa nag-stuck dito sa B-side at mukhang dalawa ang galing sa hotel. What is the game plan here para sa SPK? Hindi sila pwede mag-separate kasi it's a 2v3 and at most yun nga kung nakakuha sila ng trade kill dito, it's a 1v2. At least it is a possible situation. But it's a very tough decision kung saan sila mag-push dito kasi wala silang information kung nasan yung Vanguard so far. Ermac, oh my god, insta one tap galing kay FallX. And si Zach na lang natitira, the man the most capable of doing exactly this. The clutch, the 1v3 with the sniper. Medyo malayo pa naman si Aiden at si CLD, pero FallX with another tap. Gamit yung kanyang AK, Bem with a good hold dito sa hotel. And just like that, the score is 11-10, pare. FallX nagpapakita ng kanyang gilas dyan nung sa last round na yan. And that's exactly what Vanguard needed. Kaso nga lang, dalawa ang kinuha ng SBK dun sa first part ng OT natin. May possibility pa naman sila para kunin yung at the other 2 wins that they need dito sa second half natin sa OT. Delikadong-delikado. Ito, kung ikaw ang Vanguard. Kasi pwede ka pa ma-comeback, pwede ka pa madali. At tingnan mo ba naman, feeling ko, yung emosyon nila, it is getting a little bit to them, no? But buti na lang we have members like FallX that's just able to clean it up for the side of Vanguard. SBK naman, kailangan nila gawing tama lang naman ang kanilang depensa. Yung nakita natin, yung ginagawa nila nung last part bago pa mag-OT, parusahan nila ang mga ginagawang mali ng Vanguard.
dapat kung nag-overheat o masyadong umiinit itong Vanguard squad, parusahan nila. Dapat yun ang kailangan gawin ng SBK. For sure. I think yung Vanguard early sa mapa na to, either dito sa LA or sa ARC or sa hotel, then that's gonna be good news para sa side ng SBK. But will that be true? Yun ang tunay na tanong. Score is 11-10 with SBK in the lead, and Vanguard, nasa kanila ang map advantage. So if they do win itong OT, this entire series is over. Pero kung manalo yung SBK, we are going to Mexico. And let's see, nanahimik bigla yung mapa. It's not the same aggression na nakita natin kanina from Vanguard. Pero walang sagot dito yung SBK so far. Hindi nila alam na nagpupush na agad dito sa hotel ang Vanguard. Pero si Ben mahahanap dito sa mid. Ermac with the headshot. Pero 4v5 ang sitwasyon. B-site nasa kamay na nga ng Vanguard. Aiden CLD getting 2 kills. Pero Brian nakakuha ng isa gamit yung kanyang nade. And a 3v3 half HP si CLD. However, site control nasa side ng Vanguard R2. Magandang flashbang smoke grenade na tinapon dyan sa gitna ng site. Linkel gusto ata kung galing sa likod, kaso nga lang handa ba ang mga miyembro ng Vanguard para sa kanyang pinaggagawa dito? Aiden nakahanap ng isa pang pitas. Linkel nahulog na, na flanker sana. Ishida 1v3. Fortunately, Vanguard ang makuha ng panalo dito. 11-11. Ayaw dan nila ito ipakambakin ang SBK. Yep. Feeling ko yung Vanguard, they're probably gonna stick together more sa mga rounds na to. Kasi pansin ko yung mga rounds na natatalo sila, everyone is looking for something dito sa mapa natin. Possible pick-off, possible map control, possible na naiwan na spot in this one. Pero dahil nga passive dito yung SBK, no, they're not really getting that much information since walang nagpo-forward. So all they have to do is magsalo ng push. Kagaya ng ganito, Ermac half HP na agad dahil sa grenade. Pero ika-cancel? Hindi. At VG is just taking their sweet time. And this could be a rehyt actually, papuntang B-side. Pwede nga. And mukhang it's just nag-iwan lang ata sila dito ng insert. Kahit isa, dalawa lang galing sa side ng Vanguard. Tapos hanap na ng siguro dahil sa ingay na gusto na pwede na lang gawin dito sa B-side. Pwede ata makipag-rotate dito sa A. Kaso nga lang, C4 nasa hotel pa din. And just like that, nakita natin yung dalawang miyembro dito ng Vanguard. Slowly but surely, dahan-dahan lang sila naghanap ng tamang pwestuhan dito sa labas ng A-site. Yan, ingay na. Tingnan mo naman, rotations galing sa side ng SBK. Malalaman ba nila? Hindi ito totoo? Malalaman ba nila? Nasa Divisoria sila at ito ay isang fake? Hindi! Ayan na, Vanguard. Ang ganda ng mid-round call ng kanilang pinaggawa. Smoke has been thrown and C4 has been put down. Kaso nga lang si Polex masyadong umiinit. Ito yung sinasabi natin, Sneaky. Maganda ang plano sa unahang. Kaso, yung postman, muntik na lang. Pero buti na lang si Aiden nandyan para sa kamay ng Vanguard. Bem na lang ang naiwan dito na 1v1 against Linkel. Up, down, turn around. Alam mo ba, nasa labas siya ng hotel area. Pero si Linkel, naku, yung bala saan pumupunta na lahat, napunta na siya sa lahat. That's hindi lang sa kanyang ulo. Yep, that's an NT. In all honesty, galing kay Linkel. The spray was there. Unfortunately, it was just a bit high. Gamit yung kanyang M4. And Vanguard now potentially getting itong mapa natin ng Ankara after such a huge fight. And just like what I said, man, mas magpo-focus sila dito sa baka 5-man plays. Now it's a 4-man play habang nag-iikot yung isang player nila dito sa likod. That is most likely si Tetsu. Looking for any outliers dito ng SPK. Pero A-site, mukhang yun yung target dito ng Vanguard. And let's see what happens. Fully flash sa mga players dito sa top 8. Connect nila yung gilid. Walang tao sa baba. So most likely, nasa taas ang dalawang miyembro ng SPK. Polex nakuha na nga si Z-Brian. Pero makukuha ba nila si Ermac? Ermac getting to. Nag-spray sa wall. Pero hindi nila makuha si Ishida as well. Naupo. Naubos yata yung Vanguard sa top A. Yan na. Dito na yung bumangkad ng SPK. Zach getting the last kill. And we're gonna have a golden round. Ayan. It doesn't get any closer than this. Sneaky, nako, napabalik pa ng SBK and mapupunta pa tayo sa golden round. Dapat
Tamang-tama ang kanilang ginagawa dito. Vanguard naman, dapat hindi sila maging kabado dito. Alam naman natin yung golden round, the round that matters the most. And it is parang repeat lang to ng last week, no? Nakita natin, one-sided stop. Nakita natin sa map 1, tapos pagdating sa map 2, palagi na lang tayo pumupunta sa golden round. At tingnan mo ba naman sa week 2 natin, sa day 3 natin, mukhang paulit-ulit lang ang ating gagawin dito, Sneaky. Yeah, for sure. I mean, reminisce nga dito sa port, no? With yung prior series dito ng SBK. It went the exact way as well. Problema nga lang, is this gonna be finally SBK finishing off itong final round natin. Hopefully they do have a game plan, no? Habang naka-freeze time pa tayo as they do get ready dito sa loob ng lobby. And ayun nga, hopefully they come up with a plan that's really robust, no? Kasi alam kong Vanguard, meron na silang game plan na gustong gawin dito. And it's a 4-man push papuntang TB. 1-for-1 Ishida for CLD Vanguard dito sa may hotel. And that's actually a really good pick-off. Kailangan na lang nila i-check yung hotel. And they check itong si Zach. Zach is down. Naku po, na dito na yung Vanguard and SBK. Not another golden round loss potentially. Polex nakuha na si Linkel. Z-Brian na lang natitira and they know exactly where he is. 30 seconds on the C4. Z-Brian pinapasabog na dito sa hotel and it's not looking good. That's 2 nades. Sinalo niya Paul X sa taas ng kahon. And just